Maayong buntag na itong tanan. Good morning. Mas maayo pa ta sa morning. Today is the first Sunday of November. Usa na lang kabulan, kapin. Christmas na yun sa tibuok kalibutan. Apan ang atong mensahe nagpabilin sa atong series of messages na humanta atong Domingo about giving, the principles of giving. So katong wala makasubaybay nato online, by the way, our online viewers, good morning. Thank you for joining us digitally. Though you are far, the US and Singapore, and even outside Bohol, and yet, napoy taga Cebu, nagtanaw nato, and yet you have joined us digitally in worshiping our Lord. Today, we will start in my series of messages because there are three of us delivering messages every Sunday. Ako, si Pastor Ryan, si Pastor Leonard. They have their own series of messages. Sa ako, doon nasan ko ako ang series of messages. So every first Sunday of the month, way labot ng mga special Sundays, I'll be talking about a series of teaching on this theme, growing up in our salvation. Kinahanglan ka mag-grow sa akong kaluwasan, ikinahanglan. Ang tao ba nga naluwas o niya wala matubo sa pagkaniluwas, imperno ba? Kung ikaw karon igawat sa Ginoo, o niya wa ka katubo tungod kay namatay ka o niatubang ka sa Ginoo karon dayon, ang pangutana, luwas ka ba? The truth of the matter is salvation has nothing to do with our growing up of our salvation. Walay lamot ang atong pagkaluwas kung kita gusto motubo. Apan kung maghiskot kita may tungod sa pag-adto sa langit, ang pinaka-sentro would be our salvation. So kung dili pa ka sure sa imong kaluwasan karon, kung dili ka sure kung ngadto ba ka sa langit, kung mamatay ka karon, una nimong hibaluan mao ang pagkaluwas. Kung dili na mao'y atong topic karon nga buntag. Kaya nasayod po ang kinigtanan nga nadili sa sanctuary, puro na ta luwas. Amen? Naabay dili paluwas din yung dapita. And I think and I believe kitang tanan nga nadili karon puro na luwas. Kung tungod niya na kay luwas na ta, ang sa imusunod. The next thing we need to do is to look at our growth being saved. Ning tubo ba ta sa atong pagka-niluwas? So talking about salvation is the main thing, but talking about growing up in our salvation is another thing. And as I said, di ta magtanaw karon sa kung saan na po pagka-luwas. Ang atong tanaw, karon kay luwas na ko, kinahanglan ko mo tubo. Baka na ang atong series of messages, although two of our cell groups, two, then usa coming pa. Two of our cell groups, humana niini nga series of messages. Mana nga akong gitanaw nga katong wala maapil sa atong cell groups o wala pakaabot nining maong study, I think itang tanan kinahanglan magkahibalo niini. Katong humana na nadinhi karon, I will not mention you, this is your review. The main passage that we need to take a look at is only one verse in 1 Peter chapter 2, verse 2. Tungkol kay usa ni ka bersikulo, I want the congregation and all of you who are in the online to read together. Ready? Go. 1 Peter 2 verse 2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Let us pray.
Ginoong Dios, pasalamatan ka namo karon nga buntag kay ikaw Ginoo nagtugot sa matag usa nga nadinhi karon sa sanktuaryo nga mongadhi aron Ginoo makabatik sa imong mensahe gikan sa imong pulong. Salamat o God na bisan katong nagkaming palinhi o katong uban nga mo pindot pa silang cellphone to participate and to join us digitally. I pray, Father God, that there would be no hindrances, there would be no noise and distractions upon us as we listen to your word. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. If you can see the picture, usara na siya katao, pero labahin ang kaduha. Ang sama na siya sa mga Facebook na mga posting, makakita tayo niya na nga doon ay tao na tigulang na, doon na may tao nga bata pa. In terms of growing in our relationship or growing in our salvation, dili po ipasabot na kung tigulang na ka, matured ka spiritually. Dili po ipasabot na kung bata pa ka, dili ka matured spiritually. It does not follow in many ways. Kay daghan nga tigulang na dinhi kapita o nasa simbahan nga bago pa nakakaton sa pulong sa Ginoo. So dili pa sila matured spiritually bisan sa 60 anyos, 70 anyos na sila. Adunay mga batan-on sa iglesia nga na-train na sa pulong sa Ginoo. Apan bisan sila kabatanon, tawagon sila nato nga matured spiritually. Aduna ba example niya na? Aduna. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Si Pablo nagsulat ngadto sa iyang spiritual son, si Timothy. O kini si Timothy nagpastor ni siya sa Ephesian church. Sa tanan nga wa pa makahibalo sa background, si Pablo ni abot dito sa Ephesus, sa city of Ephesus, nagwali sa pulong sa Ginoo almost 3 years, o napundar ang iglesia dito sa Ephesus, o nagtapok ang mga Kristohanon, Hudiyo o mga Hintil, dato o mga pobre. Tungod niya na after 3 years sa ministry ni Pablo, iyang tungod kay gimanso si Timoteo, maski bata pa siya, iyang gibutang dito sa Efeso sa simbahan aron may magpastor, aron makalakaw na si Pablo sa laing dapit alang sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Manang gisulatan ni Pablo si Timoteo, verse 12 in chapter 4, sa una niyang sulat, mingon si Pablo, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Usa ka batan-on nga pastor, mahimo siyang usa ka ehemplo sa 5 ka mga areas. So sa imo ha una sa maturity ni Timothy, bata pa siya nga lagad, bata pa siya na hinong pastor. Kasi magawang ninyo ni Pastor Leonard, Pastor Ryan, siya, manghod kaniya. So ikaw kinamanghuran na pastor. Bata pa nga pastor sa simbahan, o niya, daghan ng mga tigulang ng membro sa simbahan, maglisod ang usa ka young pastor nga pastor sa usa ka simbahan ng tigulang na biglang sa taas na ang number of years na establish ang simbahan. Unya, daghan sa mga medyo tuti nga membro sa simbahan. Sa panahon nga magtudlo ang usa ka young pastor, kasagaran sa mga adults, mayngon, bata pa ka pastor, wa pa ka kaabot ni ana. So ang atong teaching alang sa mga batanon,
mao itudlo ang prinsipyo bisan wa pa ka makaabot o maka-eksperyensya ni anang prinsipyo. Si Timoteo giingnan ni Pablo 5 ka areas nga mahimong kang example. But pasabot si Timoteo matured na spiritually. Pero sa ba si Timoteo nagsugod og tuon sa pulong sa Ginoo? Sa dihang dako na siya, kamao na siya mubasa, sa dihang ni-school na siya Bible school. Pero sa ba? Tungod kay ang inahan ni Timoteo usa ka Hudiyo, ug ang lula usa ka Hudiyo, apan ang papa ni Timoteo Grego o dili Hudiyo, ang nahitabo usa ka maayong tradisyon o kultura sa mga Hudiyo. Bata pa ang iyang anak gitudloan na sa pulong sa Ginoo. Ang mga Kristohanon nga mga ginikanan, ang ilang mga anak bata pa gitudloan na sa pulong sa Ginoo. Ang uban napasapian, mag-memorize na, unya mag-headphone, magbutang og sounds sa idool siyang tiyan, aron ang bata, the development of the fetus inside your womb, mo-develop na siya og senses. Unang ang bata nga gikanta-kantahan, gi-Bible studyhan, mas ipasulod sa tiyan, it will add to the knowledge, to the insights, and the intelligence of the child. You better believe it. Because if not, daghang mga ginikanan nga ay ra gi-train ang bata kung makasabot na ang bata. Kay matod pa sa mga ginikanan, huwag pa na ibuot ng bataan. Bisan laparohon ka sa bata, kay imong gidala, pag laparo sa bata, nasuko ka, ingon ang tigola, pasag din na, kaya pa na ibuot, ikaw na kay buot, siya way buot. Manang bata, pasagdan sa iyahang inaiya, nga mudako sa pagkamakasasala o dili matun-an ang prinsipyo on how to raise the children. But look at Timothy. Gamay pa siya, gitrain na siya. Huwag pasabot, kasabot na si Timoteo sa kaluwasan, manayingon ni Pablo. Therefore, maski batanon pa sa Timoteo, nahimo na siya usa ka ehemplo. Bisan sa pastor nga batanon, gisulatan ni Pablo, ang mga membro usab na medyo tutigulang na, di lang kami nga parihan nato, ninyo, kitang tanan, gisulatan usab ni Pablo. Kanawa, ang 1 Corinthians chapter 3, verse 1, nangingon si Pablo ngadto sa taga-Corinto. Brothers and sisters, this is an NIV version. I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Duha ka sulat. Unang sulat, pastor na batanon, Ephesians. Ikaduhang sulat, usa ka iglesia na tigulang na apan diingnan mga bata pa mo. Ang inyong giinom milk na naa sa biberon. So doon yung mga tigulang na sa simbahan. Ang ilang gikaon ay wa sa gikaon. Ilang giinom. Di mo na kaonon ni mo ng milk. Saan man na? Ignon. So dinha sa iglesia, ang mga tigulang na, ang mga edad-idara na, dili pa pwede pagkanon o solid food. Ang ilaha, milk. Mo ng mga membro sa iglesia, kung makabati sila nga, gigato na ka sa Ginoo, hayahay na yung kinabuhi. Mga na yung indot. Namuanto ko ng simbahan, ganahan ko na nga, okay ka iko. Diba?
feeling niya na ako sa langit. Pero hisgotik sala, ay mura matag-imperno nga ng pastor. Niglingkod ako dito, si pastor maghisgot gani og mga problema, ay di ko ganahan. Anak, adto ra ko sa pastor nga makadasig. These are the people that do not eat solid food. They just wanted milk. Ilang gustong paminaw. Ang ilang gusto, ilang gustong buhaton. Tanawa ng bata. Muhila ang bata, ang sabi kinanglan, ingon ng mama, gigutom na. Lapas laki o bedero, di ba? Hilo. So, ingon ana ang nahitabo sa Corinto. Daghan ng mga adults dito sa Corinto, naluwas na, apan yung si Pablo, dili pa kamo fully grown na mga Kristohanon. Ang siya tawag ni Pablo, mere infants. Now the question is, what are the indicators of being in the states of infancy? Ganun naman si Pablo nga, oy, kamo nila sa simbahan, mga bata pa mo. Kung sa may ilhanan na ng Pablo, nga mingon man ka ng bata pa mi nga, nang gungis naman mi. Look at verse 2 and 3. I give you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is one, jealousy, and number two, quarreling among you, you are not worldly? Are you not acting like mere humans? Ano sa kanil itawag? Mere humans. Mao ni kasagaran ni isulti sa mga tao, ay, natural ang gulas tao ng makasala. Natural ang good na nga mga itong buhaton. Normal na. And the world accept it as normal. Normal na kung nagkaroon nga kastro na ng mga buntis. Normal na nagkaroon nga na ng mga himuon ato. Daghang mga tao nga gusto mahimo sa ilang ginahimo nga normal na ni. But look at Paul, in siya, are you not acting like mere human? What does it mean? Mere human. Normal na sa mga tao, yun yan. Mere human. Kaya unsa ni gusto ni Pablo? We are not just mere human. Because the Superman, the superpower lives in us. Therefore, we are not mere humans. We have the Spirit of Christ living in our spirit. And because of that Spirit, He gives us the power to live and overcome evil. Mananggili normal. Yes, normal makasala ka. But before ka nakasala, you struggled. And after you committed sin, you knelt down and humbled yourselves before God, regretting what we have done wrong before God. That is the power. And we are not normal. The normal thing is, mayroon po na good. Mayroon po akong isumbat. Yung patalong sumbaga, motro pa man ito ba? Mayroon po akong ipusil. Kung patalong po sila, ako na po sila. Diba? Normal na. Kung wapa ko na pubuhatan, we tend to justify the sin that we have committed. And everybody in this world, except the real Christian, says, normal na. So kana mag-jealous ka, kana mangaway ka, normal po na. Ingon si Pablo, mao ni indicator, mao ni ilhanan sa mga tao nga nagpuyo pa nga kalibutan nun. Dumaramay ang giingon, jealousy and quarreling. Tanawa ninyo ang simbahan sa Corinto. If you have just read 1 Corinthians and 2 Corinthians, kung nakahibalo mo sa kinabuhi sa taga-Corinto, grabe ang jealousy. May sila, ari ko ni Pablo, kay guwapo, maayo, ari ko ni Kuan.
ni Apolos kay maayo ni nga tao. Ay, ato ko ni Pablo o ni Timothy o kinsa pa itong mga leader sa simbahan. Muna ang Korinto na kabuak-buak kaya mga tao na sila'y paborito nga workers sa simbahan. Kung si Pastor Bong magwali, daghang simba. Kung si Pastor Ryan magwali, katunga rin wani. Nga naman, kasi mawali sa linggo. Si Kuan, nawalan lang po kung makaanap pa ko. Whether you verbalize it or not, if it is in your head, you are worshiping God because of man, and not because of God. Sa kilang na ang tao na hindi gwapo, hindi gato, wa may sakyanan, ang importante ang pulong sa iyo. So, tungod niya na, naghatag matag indicator. Sa may indicator na nung naapa sila sa infancy. Worldly. Ano sa man ang worldly? Siloso. Ikaduha, quarreling. Kinsa man yung quarreling? Tangaway. Maghimo o kagumot. Mao'y hinungdan sa kagumot. Nga Christian naman ka. Nga nagkagumot man ang simbahan, nga puro man ka, Kristohano man ka. Nga naman ang giaway sulod sa simbahan, nga puro man ka, Kristohanon. Tubag, maski sa Korinto, mahitabo na. Maski sa bang simbahan, mahitabo mo na. Bisan as ang simbahan, naagi mga panghitabo sulod sa simbahan, nga maglalis, igsoon batok igsoon. Di ganahan igsoon na nga mulabaw. Di ganahan igsoon na nga labuan. Nagmana siya. Di purong Kristohano. Si Pablo, pamakana, di ba? Ingon siya. Basa sa verse 3. Ano ba? 1 Corinthians chapter 3 verse 2 and 3. Mamito ba? Kay daghan sa simbahan nga wag katubo. Walang katubo sa atong pagkaniluwas. Sa isulti sa writer sa Hebrews chapter 5 verse 13. Ingon ang writer sa Hebrews, be it Luke or si Paul, anyone who lives on earth, bisan kinsa nga wala katubo, kay sige rin inom og milk, is not acquainted with the teaching about righteousness. Ang tao nga wala pa katubo sa iyang pagkaniluwas, dili makasabot sa katudlo-anan mahitungod sa pagka-matano. The word acquainted, kung atong balikan sa Greek word, the Greek word for acquainted is aperos, which means unskillful, untrained, and ignorant. Kini pa pagkatubo, tulo ang descriptions. Unskillful, what pasabot? Way kabangkaagan. Untrained, what pasabot? Wa na bansay, sa kayuban. Way kabangkaagan, way nahibaluan. Kay untrained, way kabangkaagan, way nahibaluan. Ikatulo, ignoramos. Unsa na ignorante? Pero kasabot man ka, sa kisay-bisay ikaw, ignorante kay ka. Unsa man na ignorante? Ano, ignorante man ka. Kung kakaibaw naman nila, iwa ay ignorante na ka. Magpasabot, wa sa katilaw, wa sa kabati, wala po sa kakita, wala sa eksperyensya, ignoramos. Mao kini mga tao nga sinig inom og milk. Mao mga tao nga wala itubok silang pagkaniluwas. Way kabangkagan, dili maggamit sa iglesia, dili mo serbisyo para sa Ginoo. Nga naman, huwag siya kasabot sa pulong
righteousness. What is righteousness? Sabi ni saya, pagka matarong. O yan lang, ako na siyang tanawon. But today, niyan siya lives on milk. Is not a quantity. Later on, ako nang balikan. But today, ako sa tanawon ang verse 13 and 14. Kung ang verse 13 ang ingon, lives on milk being still an infant, sa verse 14, nag-ingon din ha, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. In these two verses, we can identify two types of food and two types of growth. Nakita ninyo ang two types of food? Number 1, verse 13. Kusga ko no? Unang pagkaon sa verse 13, milk. Kung sa man is 26, Bear Brand, Milo, whatever. Verse 14, kung sa ikaduhang klase sa food. Solid food. Balik ka sa verse 13, kung sa na klase ng growth. If you drink milk, kung sa imong growth. Infant. If you eat solid food, what is your growth? Mature. So, dinhin duha ka bersikulo, duha ka klase nga pagkaon, o duha ka klase nga pagtubo. Asa ka ani? Let us evaluate ourselves. Sabi atong gitaon. Are we still drinking milk? Kung drinking milk pa ka, ang imong panguna-una, binata. Ang imong trabaho, binata. No? Tananin mo mga ways, mga binata. Ano sabi? Mga binata. Di ba luoran? Dali ra mapikon, gahiulo, dili mo tuo badlungon, magbuot o iyaha, kunya mo higa, o di mo tagaan, mag-hysterical, mulayas. Wako kay bao, pinsan nato diri. Namurad yun ang ibawahan na. Nga ka na mamukper bitaw? Nga, pagkaman di manghatag. Kung manghatag maganit, ingkip gamay rahat. Mga kung siya'y mangayo, yung bakba, puno, napadinin mo sa kapal, dapat isa din nakaipak ko. Sa mga klaseng bata, buraho, bisag na iyaha, mangayo. In our spiritual standing before God, what kind of services did we or are we performing? Are we still infants? Are we still drinking milk? Na kung pagkain ka o solid food, makalibang-libang ka, LBM ang resulta. Manamin sila nga, oy, lahit namin ang itundo ni pastor, lahit namin doktrinahaman. Ano man? So, layan na kung pagkaan ng solid food, musuka man. Mayan na nga, lahit ang itundo ni pastor dito, oy, bagog yun, karong pa ko kadoon. Wala na mo sa una. Kasi na yung ikaw sa una, gusto nyo po kasi ikaw ang litsong baboy. Kung naikinamos, hindi na po kamukawin. Ngay paris na nimos litsong baboy, alam mong lamina. When you have a balanced diet, you eat solid food and you drink milk, di ba nindot? Dasikon ka, upukon mo ka. Di ba? Pagdasig, kabuyan, maikot ito, okay lang. Na naman, dako naman ka. Pero ang solid food, yan siya, is for the mature. Kung tuluan ka sa palalong na pulong sa Ginoo, you will appreciate it. Lahat may ka nga, mauwa, inahanalay na. Ay, kung makita na ako ito. Tinoon na.
Oh, kay kayo niya Webster, kay kayo niya si ChatGPT, kay kayo niya si dictionary. O else, kay mo kanang sakto ka na, pagtala na awo di ay no. That's not sure. Look at the variance. Humanong todo ni Pablo, unsay gimos ng variance, ini-uli silang balay. Sakto ba ito ni Pablo? Oo, di ay, sakto na ito. Mga dini. Kada adlaw, kada tudlo ni Pablo, tanaw nila sa ilang scroll kung sakto ba ang gisulti ni Pablo niya ilang dumo. Mani mga mature, dili mapikon, mukatawa lang. Nana din na, tanaw naman. Ano lang, mature man. Ang mga bride, dili tabian. Ang mga mayong oto, tagsa na musulti, pero yung sulti, igo. Tangkukuan ka ani. Why? Because you're mature. And what happened? Tingnan si Pablo. By constant use, have trained themselves to what? To distinguish between good and evil. Kabalo sila na kung mahimo sila ani, para ni sa Ginoo kahimayaan, Lord, you will be glorified because I'm doing your will. Pero kung imo ning himo na ni kabalo ka nga di ni maayo, kabalo ka mo sa may tapo, kabalo ka mo sampo ni dito, dili ko ana. Pero ang bata, ayaw ko tayong kamot sa kandila ha, kay init. Inikawa nimo, init ba? Once maka-experiensya, dili na. Kaya mga bata manugod, ang mga bata, gusto mo experience. Bisa doon sa pa ito ni Lulo, ni Lula, ni Papa, ni Mama, dili lagi kay kung imo ning himuon, it will be so too. Now the young people cannot see your too. What we see is now. Karon lang. Ang kalipay, ang tanan nga iyang nagtanaw karon maura na iyang gusto. Dili sa kakita, sa iyang ugma. Dili pa siya mature. But if you're a mature Christian, you can discern the will of God, not today, but also tomorrow. Sa kanito, ang mga mature. Yan si Pablo. Pero ang dili pa mature, di do not understand sa the great exchange. Look at the explanation here. What's meaning the great exchange? In 2 Corinthians 5:21 says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ato ko nung basahon para musulod sa atong alikatakan. Ready? Basa. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ang iyahang idea is the great exchange. Ano sa may the great exchange? Who is the righteous one? God. Where is now the righteousness of God? In Jesus. So the righteousness of God is in Jesus. Asa ang sala? Naasa? Tao. So ang tao makasasala apan si Kristo jamoy sala. Ingon si Pablo, exchange ta. Tuyo ko na to ang pendulum. Kung si Jesus nasa taas as righteous, nagkumbaba sa sintagalingon, nagpaubos, aron ikaw mapataas. O ngayon ang Bible, so that the righteousness of God na ananimo kinaka sa taas, nagpakamatay si Kristo para nimo, para nako. Kaya namatay si Kristo, na-down siya, ang imong akong salatuan na niya, ang iyang pagkamataro na anak nako. Marang ikaw ako, itawag ko, matarong atubangan sa Diyos. Pero ba mga tao di kasabot?
Manamin sila nga, magnatarong ko, magkuha na yun ko, kanang maningkamot ko nga, tarong na ko. Sige, paningkamot ko na ba, matarong ba ka? Ako, galit na ako manigarilyo, di na ako mag-inom, di na ako mag-chicks, di na ako mag-drugs, di na ako mag-tustuan, di na ako kanang magpinumutan na yun ko. Be it in 24 hours. And after 24 hours, imong ikaon ang imong kagalingong hulo. Why? Because you cannot do it. Dili ka pwedeng mamatarong pinaalis imong buhat. Na kay Christian naman ko pastagpin, makahimo na ko ano. Mamanay, wak masagkis sa mga tao. Christian naman ko, so makahimo na ko nga magmatarong ko. Is that your work? Ikaw ba ang nakahimo nimo nga matarong? Tanawa the great exchange. No. Kinsa naghimo nimo matarong? Si Kristo. Therefore, di ko maningkamot aron mahimo kong tarong nga tao. Kay ano, tarong na ko. Ikaw may tarong, baka kung pwede ikaw sahay. Ikaw tarong, nga suko pa mo galit ka. Ikaw may tarong, imong nauna, darutan pa mo galit. Mano yung mga tawa kasagot? When people accuse you, ikaw, Christian naman ka, ano na ba nagdautan? Ikaw po, no? Christian naman ko, hindi ko ba nagdautan? Melt ang imong inom. Kung sa kanil pastor, hindi na rin ko nagdautan. Okay, makasala ka man ko, you are still drinking milk. Manang-usawin pa na ito, pag hisgot sa pagtubo, di luka katubo. Kaya nga, unas tanan, huwag ka kasapot na si Jesus na sa imong kasing-kasing, sa imong espiritu, ang imong espiritu balaan na, tubangan sa Diyos, balaan na ka, huwag dyan mo kay himon, aron ikaw, mahimong tarong na tao, o balaan na tao. Isa naman niya, kay magkasala pa man ko, huwag yapon sa kasal. Mana na, nindot, mag-study ta sa pulong sa Ginoo. Ang verse 14 sa verse 5 na ingon, train themselves to distinguish what is good and evil. So sa mahingon na ito, pastor, ano ang picture? Managin-himoon. And how many of us have been doing this? Be it personal, in a group, or a corporate gathering. Ingon si 1 Timothy 4:7 and 8, have nothing to do with godless myths and all wise tales. Rather, train yourselves to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Karon nga ikaw luwas na o sa imong pag-adto sa laing planeta nga maong heaven. So, training. This is a training ground. So, sa may trainingon, pastor, ingon man ka nga matarong nako, ingon man ka nga balaan nako, nga maghimo pa day ko o godly living. Because you do not understand that there are three parts of man. Number one, body, soul, and spirit. Again, there are three parts of man: body, soul, and spirit. Asa aning tulo nga balaan o matarong nga mura na tag si Kristo? The spirit. Ang imong akong espiritu parihan na kang Kristo. Kung niyon si Pablo, we are like Christ in this world. Kung niyon si Timoteo, present life. Dinhi parihatan ni Kristo. Why? Our spirit na ay spirit ni Kristo. Kung ang spirit ni Kristo is balaan, ang espiritu balaan. Therefore, ang spirit balaan o diretso siya sa langit. Number two, our soul. And the soul comprises three parts. Ano naman siya? Mind, emotions, and
will. Mauni siya makasala nato igsuon. Mauni ang struggle nato day after day after day. Manang makahuna-huna pagkaog, dautan. Makahimo pagkaog, dautan. Masuko pa ang imong kasing-kasing magbuto-buto sa kalakot. Ngano man na siya? Ang atong soul is subjected to sanctification. Ang pagkabalaan. Ang mo pastor? Now you understand? Ang atong pagkabalaan o pagkabatarong perfect na in our spirit, but not in our soul and even in our body. Now you understand? Unsa may giingon ni Timothy, our soul, we need to be godly in our soul, in our mind, in our emotions, and in our actions. Pero sa may gihimo sa uban, doon na may training? Unsa nga training, pastor? Mag-training ka o firefighting? Mag-training ka o accounting? Unsa kay training na to, pastor? Kung nata sa church, matong gisgutan karon is spiritual training. Kung mag-exercise ka, mudako man ang biceps. Kung mag-Bible study ka, mudako ang imong kaalam sa Diyos. The more you know God, the less your problems would be. Why? Uy, pastor, bago ko ka ng Christian. Uy, pastor, tikuwang na ko nga Christian na magyapong ko'y problema. Yes. Why tama ay problema? But how you handle the problems reflects the knowledge of God. The more you know God, the more you can surpass the problem. The less you know God, the bigger the problem would be. Hindi ko magkaka problema. Kung kay kamay ng Diyos. Bisag na ka problema, mura balik kay problema. Kaya ko man akong Diyos. Isa din karon na kay problema. Isa din karon na mingon nga pastor, unya na kasimba ko ni problema. O di ka kasimba ikso, mamatay na lang ka, di ka kasimba. Because problem comes day after day. Dako ka problema ka ng iksoon, gamay yung dino. Bisag ka problema iksoon, pero na-overcome mo, tumukit ko ang inyong dino. Kaya man ako na pastor, ipano lang na akong picture. Study the Word of God. Have the knowledge of the Word of God in you. So kung doon yung opportunity na Bible study, you do it. Kung wag pa kamapin sa itong mga cell groups, appeal na. Tara na. Ingon si Dolphy. Sakay na. Ingon si Sharon Comita. If you are a frequent traveler, you can hear this during the sailing time with the TV. Sakay na. Huwag pa mo kasakay sa Bible study na. Attending the church is not enough. By coming to church today is not enough. But when you study the Word in your home, wherever you are, even you are traveling, you read the Word of God, you understand it, then you will grow day after day after day. Your problems becomes lesser because your God is bigger than our God. What's the good idea? The big idea here is growing in salvation involves actively pursuing spiritual maturity through studying God's Word and living righteously. This is the big idea that you need to bring with you. Atong basahon, tanan. Ready? Basa. Growing in salvation involves actively pursuing spiritual maturity through studying God's Word and living righteously. Nganong mo live righteously? Because we are righteous. We cannot do anything but do the will of God. Kung ngayon pa ka nga isa ni magbuot, ako ramay magbuot na ako, you're still drinking milk.
Isa rin magpot man ikaw. Isa rin din ako, Ginoo. Ako din, Ginoo. Sorry Lord, you are now 18 years old. If you realize that you decide by your own wisdom, and you realize that it is not God commanding your services, you are not growing. If not yet, let's involve actively. When I say actively, you do it physically, you do it regularly. That's how you do spiritual maturity. By reading the Word of God, it will start you growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Who is God? Who is Jesus in you? It is Jesus that gives us, imputed us righteousness. It is the Spirit of God that gives us wisdom. It is the strength of Jesus Christ that can make us and doing us good for the service of His kingdom. Will you accept this Christian? Will you now commit yourself to grow in the knowledge? That's right. Father God, salamat Ginoo sa mga pulpo. Salamat to Diyos na as we meditate this morning, we can evaluate ourselves. Am I still drinking milk? Am I still in the stage of infancy in my service to you? If I am eating now solid food of God, thank you for the strength. And thank you for the opportunity to grow in our relationship. We are committing ourselves to God to read your word. I am committing myself to engage actively in studying your word, so that by it I can now discern what is good and evil, and now I can discern your will from me. This we ask of God in Christ Jesus' name.